Bagong Bayan, walang personalan. Andiyan na. Okay, remote tayo. Makakasama natin ang member ng House Committee on Justice, si Congressman Joel Chua. Pagdinig yan kahapon sa House Justice Committee. Congressman Chua, magandang umaga. Si Igan tsaka si Connie. Good morning po. Ay, Igan and Connie, magandang umaga sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Alam mo, ako mismo nung pinapanood ko kayo, hirap na hirap ako eh. Bakit? Yung pagtatanong, ano yung Clarificatory at saka yung probing questions. parang Bawal yun. trial. Hindi pa naman trial. O kaya nga sabi ni Congressman Marcoleta, ano pa tatanong ko? Ano bang... wala na daw siya na Gusto niya itanong. nga magpa-extend, di ba? Hindi pwede. Paano niya nadidistinguish yung ganong mga pagtatanong? Kasi ito, sa mga abogado, no, ang clarificatory question, yun lamang laman ng affidavit. You cannot go beyond. Kasi pag lumagpas ka na doon, para ka na nagko-cross-examine, kino-question mo na yung credibility, that is no longer clarificatory. Oo. Hindi mo na kasi clarificatory nga, kinaklarify mo kung ano yung nakasulat doon. Halimbawa, magbigay tayo halimbawa. Ano yung medyo katanggap-tanggap na tanong? O ito ba, totoo, sinabi mo. Ito ba, pinatotohanan mo na halimbawa, yung ibinabanggit siya doon, about doon sa pag-deliver niya ng mga bag. Oo. Diba? Oo. Ito ba, pinatotohanan mo? Opo. Yun. Ngayon, yung kasi tinatanong kasi nila Congressman Marcoleta, parang sinasabi walang credibility. Hindi na yun. Sa trial na yun. Yung para questionin mo at atakihin yung kredibilidad ng isang testigo, yun gagawin yun sa trial proper. Kunyari sabi ko, ikaw ba'y nag-deliver? Opo. Di ba, nasa testimonya na yun eh. Opo. Pwede ko ba sabihin, asan ebidensya mo? May picture ka ba ng ano ba? That is probing. Probing na yun. So hindi kailangan humantong na mapatunayan niya yung sinabi niya. Papatunayan, doon sa ano yun eh, sa trial na yun. Sa tinakbo ba kahapon? Kasi, Igan, Connie, para po sa kalaman natin, ang probable cause, ito eh, baka sakaling ginawa. Hindi sinasabi dito na ginawa na. Baka lang sakali. Hindi rin sinasabing totoo bang Hindi ginawa? kasi hindi sinasabing ginawa na. Kasi po pwedeng nag-deliver, pero hindi naman niya nakita kung ano laman ng bag. O pwede siya nag-deliver, baka mami, puro damit lang ang laman ng loob, no? Oo. Hindi na sa inyo yun. Hindi, pero doon kasi may sinabi rin siya doon sa ano eh, sa kanyang testimonya na kumuha siya ng 1 milyon eh. Binuksan niya eh. Kumuha siya ng 1 milyon eh. Kaya nakita niya na pera ang laman ng loob. So nangupit pala si Madriaga. Sinabihan kasi siya ng Nolasco, I think si Nolasco o sila Chika, na kunin mo na yung parte mo. Ganon. Daw, di umano. Daw, we're not saying na totoo yan. Nung sinasabing siya ay weakest link ng kampo ni BP Sara Duterte, sa pagharap niya ba kahapon, masasabi mo weakest link, Congressman Chua, si Ramil Madriaga? Well, at this point in time, medyo mahirap pa na sabihin yan dahil siyempre pagdating sa trial, itetest pa yung credibility. Now, eto nga po yung sinasabi ko. Tanggalin natin si Ramil Madriaga sa picture. Babagsak ba yung issue sa confidential fund? Hindi. Kasi hindi pa rin nasasagot. Sino si Mary Grace Piatos? Saan nyo dinala yung 1 milyon? Paano ninyo patutunayan yung 1 milyon na safe house? At yung ngayon po, kahapon, para sa akin, ang isa sa mga explosive din kahapon, yung sinabi po ng COA na dinenay na yung apila doon sa notice of disallowance ng Office of the Vice President with respect doon sa more than 70 million na confidential fund. Ibig sabihin po niyan, ibalik na nila. Pinapabalik na. Diba? So questionable na yun. O di doon lang, paano na yon? Di ito na yung issue ng... Kasi yung kay Ramil Madriaga, ito lang yung masasabi natin na... Kasi naalala ninyo, nung nakarang committee hearing sa Committee on Good Government, marami nagtatanong, bakit hindi ninyo tinawag si Nolasco tsaka sila Chika? Opo. Diba? Yes. Ito na pala yung missing link. Dito na pala napunta yung pera. So hindi weakest link, missing link.
Missing link. Hindi, ang natatandaan ko sa Quadcom, kaya hindi na pinatawag yung dalawa, kasi nasa Armed Forces of the Philippines na. Di ba? Yung investigasyon. Magsasagawa sila ng sariling investigation. Doon naputol yun eh. Doon naputol. Ako gusto kong magtuloy-tuloy yun kasi nakita Nabindi ng ng mga COA question. na Oo. hindi Yes. dapat sina Nolasco at La Chica ang namamahagi ng confidential funds. Yes. Kundi yung mga Now, special disbursing officer. Yes. Kasi, ito po, para po sa kalaman natin yung confidential fund, pondo po ng bayan yan. Now, ito po, may specific purpose, kaya po yan ibinibigay sa isang ahensya. Ang mananagot po dyan, yung head ng agency, which is at that time, yung Vice President sa OBP at yung DepEd Secretary sa DepEd. At yung kanyang SDO, yung Special Disbursing Officer. Sila po ang may pananagutan dito sa pondong to. Ngayon, ang tanong, bakit ibinigay to kay Nolasco tsaka kay La Chica na wala namang kinalaman dito sa pagdi-disburse? Opo. Sir, ako naman ang tanong ko lang, ito, babalikan ko yung pinirmahan pong waiver sa bank account ni Madriaga. So, paano naman if ever po ito ititreat po ng House Justice Committee para hindi rin siya para maging probing. Pero, 'di ba? Hindi trial pa naman kasi, 'di ba? Well, insofar as that, pag-uusapan pa namin yan. Pero para sa akin kasi, unang-una, kahit naman ibuksan natin yung kanyang bank account, it will only prove na may mga pumasok na malalaking pera. Pero it has nothing to do with impeachment unless mapapatunayan, part dun, para kay BP Sara. Okay. Kasi ang issue ngayon is impeachment eh. Okay. Yung sinasabi niya doon, parang ginamit siya ng dami ng mga associates ng dating Pangulo. presidente. Hindi naman impeachment ni dating presidente Digong ito eh. Okay. So, eto, sinasabi mo nga, alisin mo na si Madriaga. Pero yung mga impormasyong lumitaw kahapon sa COA, pati yun sa NBI na 7 tao lang yata ang pumirma. Doon yes, sa mga, yung PSA. Oo, sa PSA na walang ganung mga taong, walang birth certificate, walang marriage certificate o death. Ang direksyon ba nito, tuloy-tuloy na sa Senado, Congressman? Hindi pa? Well, may ano pa kami, may dalawa pa. Isa o dalawang hearing pa kami, which is on April 22 tsaka sa April 29. So, hindi na sa pwedeng... April 22, ang sinampina is yung AMLAC at saka si Senator Trillanes. So hindi pwedeng sabihin na o ireklamo ni BP Sara Duterte at kanyang mga abogado na hindi sila nabigyan ng pagkakataon na maipagtanggol ilang yung sarili. beses po sila kahapon tinawag ng COMSEC upon the instruction of the chairman to give them the opportunity as part of due process. Pero yun nga po, sabi po kanina ni Attorney Paulo Panelo, paano kahit naman daw unang-una hindi naman required ang VP na mag-attend. At kung sakali mang mag-attend, hindi naman niya pwedeng questionin dahil magiging probing yung mga maaring itanong daw ng VP. So, parang is it a dead end on their part? Well, that is part of due process yung ginagawa, no. So, basta't kami as long as may naghihiring kami, bibigyan sila ng opportunity to present their evidence because that is part of our rules. Ito perjury pa lang yung sinasabi po kahapon din dun sa kay Attorney Paulo Panero na na-interview po namin. Marami siyang mga sinasabing miski yung mga iprinisenta na mga videos, pagtawag ng pangalan, na-explica nila daw yun inunahan na nga daw nila. So ito ho, hindi na to masasama pa ba to if ever, kung halimbawa magpapatuloy po sa Senado? Ano pong video? May mga sinasabi si Madriaga. Yung mga video tsaka photo na para patunayan ni Madriaga magkakilala sila ng BP Sara. Minaliit po ng legal lawyer, yung lawyer niya sa perjury case, hindi sa impeachment. Kasi hindi naman part ng impeachment team, legal team si Attorney Panelo eh. Oo. Yung alam po ninyo, yung kasuhan ka, lagi may presumption of innocence unless proven otherwise. Ibig sabihin na sentensyahan ka na. So hanggat wala pang sentensya ay hindi pa natin masasabi na talagang guilty siya doon. Now,
yung credibility ni Madriaga, it can be tested in the trial proper. Yun nga yung sinasabi namin, na this is not the proper forum. Yung credibility niya, pwede nating questionin. Atakihin ninyo yung buong statement niya, yung po pwede yun Okay. sa Senado. So, ibig sabihin, yung sa perjury case, pwede rin pong madala lahat ng mga sinasabing ebidensya dun sa impeachment po, kung sakasakali. Pwede po Pwede nilang rin. dalhin doon. Pwede Kung rin. yun po ang sa tingin nilang legal way nila. Oh. So kahapon pwede pala magsalita si Madriaga nang hindi pwedeng Probe, i-question. i-counter di ba? Hayaan lang muna siyang magbigay ng pahayag, Congressman Chua. Yung mga tanong naman kasi sa kanya is nandoon sa ano niya, sa supplemental. Kasi kahapon lang niya pinresent yun eh. Okay. Yung supplemental, wala pa po kami noon eh. Unlike yung unang affidavit niya, part po yun nung impeachment complaint. Pero yung po kasi, dun lang na ipresenta. So kaya hinayaan po namin siya. At para tanongin din siya, yan ba pinatutuhanan mo? Sinabi mo dito, ganito, ganito. O ito ba pinatutuhanan mo? O tapos pina-identify namin dun sa mga inattach niyang mga annexes, yung mga picture o sino yan. Kasi marami dun, may mga naka face mask. So pinapa-identify namin, asan ka dyan? O asan dyan yung si BP? O sino yung mga taong yan? So ito hong mga, sabi niya may dalawa pa. Yung mga susunod po, ano ba ang magiging, kumbaga, basihan po no ng paghalimbawa magkakaroon po tayo ng investigasyon din. Si dating Senador Trillanes, sabi niya, nabanggit ninyo ay papatawag yung po yung na-request ni Congresswoman Laila de Lima. Okay. So hindi ko po alam kung ano po yung kanyang siguro ang i-extract po niya doon is sa articles. yung dokumento, yung bank document na pinresenta okay. dati ni Senator Trillanes. Articles sa yung ill-gotten wealth. So, paano ho? Wala pa ba tayong balita or update po dito naman sa final po ni Attorney Mans Carpio na sa QCRTC na wag nang pasapina yung kanilang ITR? Paano po pagka halimbawa nag-grant yun? Ano ang magiging direction po ninyo? Well, siguro antayin po muna natin kung ano po mangyayari. So I'm sure pasasagutin pa naman po muna yan ng pasasagutin po niya siguro yung committee. So, moro-moro ba yung nangyari kahapon? Ito naman po ay open for public. So depende siguro yan sa kung ano ang kung nasa kaninong side ka. 'Di ba? But ito naman, lahat naman ito, kung makikita naman po ninyo, pati yung mga miyembro, pati po kami, ako, si Congressman Redon at yung iba pang mga miyembro, pag sa tingin ng ating chair ay probing na yung mga tinatanong, Inawat ay na. pinatitigil din po kami. Okay. Alright, thank you po. Kong, ingat. Salamat. Maraming salamat, mabuhay po kayo. Thank you, sir. Manila Congressman Joel Chua, isa sa mga miyembro ng House Committee on Justice. Alas 9:33. Ang hirap magtanong, no? Mahirap kasi. Gusto mo malaman yung katotohanan. Hilingan, walang pinoprotektahan.